like newcomers. Yes. Yeah. So, ang peg natin today ay Sadness na ayaw makulayan yung mukha. disgust na ayaw sa green and naka-red hair. Yun ang peg natin for today. Disgust. Bini-disgust. So, ayun. Have you watched the movie na ng Inside Out? Siyempre, hindi pa. Hindi ba? Hindi pa, actually. Both? Yeah. Oh my gosh. Ako guys, napanood ko na yung new tsaka yung old movie. Ang rating ko sa first movie siguro, mga 9 out of 10. And then yung sa second, mga 7 lang. Kasi I don't like newcomers. Right? Yes, ay newcomers. Okay. Alis ka na. Sino ka ba? Umalis Actually, ka. yung premise lang naman, alam mo naman yung premise, yung premise niya kasi diba it's like, nung nagtumanda na si Riley, no emotion comes na. Yes. And then, realistic naman siya, diba? Like, pinanganak ka na bang, sorry. pinanganak ka na bang may ensayo? Pero, Yes. I've been meaning to watch it. You should. Recommended naman siya actually. Kasi nakakainis kasi yun, if pag yung pangalan pa pa na, tapos may spoilering sa. Ito, hindi mo pa nga pinapanood pero gagawa tayo ng emotions nila. Tapos hawak na pala, tapos anxiety, tapos hawak ni, sino yun? Hawak nila yung ganun-ganun. Ano yung ganun-ganun? Yung may string, di ba may string doon, si Riley? Puno yun, di ba? Yung maliit na puno. Pwede ko. Pero may string. Oo, di ba? sa underground, may string. Ayun. Hindi ko pa nga napapanood, alam ko na yung Underground ba? time. Tapos, ayun na nga. So, speaking of Riley's childhood, let's talk about ours. So, do you have any core memories when you were a kid or a child? Ganon. Maybe, marami. Pero yung pinaka-naisip ko ngayon is yung, it's like daycare, nursery or kinder, I don't know. Yung field trip. May pinaka-memorable siya kasi yung field trip na yon, tatlo kami. Ako, yung mother ko, tapos yung father ko. Di ba? May pera, Mashallah. may budget, tatlo kasama sa field trip, tapos one Yes. isa. Uy, Ay, may field trip kayo nung kinder? oh, I remember na pumunta kami sa Ocean Park. Yun lang naalala. Oh, yes. Pero, it's like, masaya siyang alalahanin kasi kumpleto kami. Mm-mm. And then, the following field trips, like, dalawa na lang kami. Wala, nabawasan. Nabawasan na. Budget. Tapos, yung pinaka-last na field trip, ako na lang mag-isa. Ikaw na lang. Oh, di ba? Uy, never ko pong naranasan mag-field trip. Totoo lang. Oo. Oo, saan? Siguro sa akin, nung daycare ako, first few weeks ko pa lang ng daycare, pinatigil na ako ng mother ko. Ano ba ginawa mo doon? Kasi kasi, feeling one of the boys si bakla. Oo, nakikita niya yung mga kaklase niyang lalaki sumasabit sa bintana ng room namin. And yun, gaya-gaya si ate mo, girl. Tapos ayun, hanggang sa, nakita ko na nanay ko umakit ng bintana. Pinauwi niya ako, te. Tapos ayun, syempre, pinagalitan. For the whole school year, wala ka na. Ng daycare. Hindi ka na. Tapos nag-jump lang ako ulit ng kinder. Good decision sa nanay mo kasi hindi ka niya pinulout, baka like may tahi ka na dito. May tahina. Ayun lang yun sa akin. Feeling ko memorable yan sa akin kasi fun siya kasi nga na-experience kong maggaganon. Hindi ko alam kung anong adrenaline meron nang ginawa ko yun. Pero satisfied yung feelings ko. Tapos, hindi, iyak-iyak pag uwi sa bahay. Kasi pinapagalitan, pinalo na. Ayun, nursery. Masaya ko lang kasi nabasa ko yung first word na nabasa ko is cat. Ay, pusa. Pusa? Word na pusa. Tapos, ang saya lang kasi
Achievement, gano'n. Di ba, achievement nakabasa ka na. Tapos sila, di pa rin marunong mag-polo. Jump na tayo sa ano. Judgmental ka pa simula pagkabata pa lang, ate. Ayun. Tapos, other than that, elementary, Eto, Anong- time na to, feeling ko, ang may hawak ng controller ko si Fear. si Fear. Okay, kasi may nagbabike. Tapos alam mo yung spring na iba-iba kulay. Spring? Yung bilog na spring na Na- plastic. Oo. So may nagbabike and then ginunod ko, nasabit sa gulong. Ay, baklo ko. Tapos yung nagbabike, nasa gilid. Tapos hindi na matanggal yung ganun. So, Ano siya, sumemplang siya? like, Dahil konti sa'yo. lang. Tapos ako, hindi ko naman alam na dumaan siya. Nung gagaslight si Bakla kasi takot na. Tapos, ayun na, kasi papagalitan ka nga. Ganun. Ako naman may similar ako. Kasi nung 7th birthday ko, binilan ako ng parents ko ng bike. Kasi yun, syempre, tawan-tawa si ate mo, ganyan, napaka-happy. Kasi first time niya magbabike eh. 7 years old ako nun, tapos may training wheels pa yun bakla. Oh, tama. Tapos, one time, nagpa-practice ako mag-bike. Kasama ko yung mother ko, tsaka yung isa kong kapitbahay na mas bata sa akin. Ngayon, yung road kasi sa amin is, wala siyang masyadong sasakyan. Tapos straight road siya, tapos may paliko. Eh di, doon kami dapat magpa-practice kasi nga wala talagang tao. And then, pababa kasi yun, te. Tapos ngayon si ate mo, girl, bida-bida. Eh, hindi naman marunong mag-bike ng pababa. Eh, yung mother ko, ina-assist niya yung yung maliit kong, kalaro. Tapos, ayun, ako dumire-diretso ako dun sa pababa na yun, te. Tapos, nasubsob yung mukha ko kasi hindi ko na makontrol yung bilis ng bike. So, ayun. Fear din yung may hawak ng controller sa akin din. Kasi at the moment, napababang-pababa na ako. Hindi ko na alam. Dire-diretso ka na. Oh my gosh. Yung adrenaline mo in a different level talaga siya, te. Tapos ayun, nakita ko na lang, may sugat na lang ako sa noo, sa labi. Diba? Grabe to. Takot na, tapos papagalitan ka. Oo. Ay, Hindi ka kasi nag-iingat. yung napili mo. Si Disgust, kasi siguro nung napanood ko yung first movie, nahook talaga ako sa sa character ni Disgust. Kasi since yung character ni Disgust is more like a maarte girly, ganyan. Picky siya sa food, especially sa broccoli, which I hate din. I really hate veggies. I really hate veggies. Yes, I hate veggies talaga. Hindi ako masyado kumakain ng mga gulay. Super greeny, gano'n. Kasi, hindi ko bet yung lasa. Katulad yan na pag-usapan kahapon, di ba? Yung mga okra, ganyan. Hindi ko siya bet ang ng taste ko. So, ayun. Doon ko siya, sa foods, like, may mga moments or tao, na you really feel disgusted. Ang pangit naman pakinggan, pero yan. Yung siguro, kapag nanonood ako ng movie, tapos may mga scenes na kunwari, may death scene, ganyan. Tapos yung body is, alam mo na, nag-rotten na, ganyan. Though, hindi naman ako sensitive sa ganon, pero alam mo yung may mga worms na te. Sobrang, May mga mabot. super disgusted talaga. Like, as in, kahit maisip ko lang, kahit nga may uod sa daan, te, nandidiri na talaga ako, nanginginig na yung buong, katawan ko. So, ayun yung character, ko sa kanya. Oh, I have, ganun din yung, ko, most of the time na disgusted ako because of those things. Pero, may time naman na it's because of someone. I think that. Kasi may mga yung tao or like may mga ginagawa sila, ayoko na mag-being specific na parang hindi siya align sa mo. Hindi lang siya hindi align sa like hindi mo maisip kung bakit paano niya nagawa yun. Yung like
anong nangyari, anong gumagana Specific sa isip reason nila, kung bakit diba? nila Anong ginawa natak- yan. Bakit, like, disgusted na disgusted. Kala, like, makaano lang, like, like, yung, katulad yung girl, ayoko na. Katulad. Mamaya Huwag may- na name drop. Censored na lang natin yun sa video. Oh, next. Ako naman. Next, sad. ikaw. So, why sadness? Kasi pareho kami may sa blue. Hindi. Si sadness kasi. Favorite pala yung Ang- color. Wait. Ano, yung siguro majority it's like a negative emotion or something. Pero I think yung sadness o yung emotion na pagiging malungkot is what makes us human. Hala! Oo pero paano ka sasaya kung di mo ramdam kung ano yung lungkot, 'di ba? Like we all had some down moments and because of that mas mas ma-appreciate natin yung mga joy or happiness na meron tayo. Like for example, eto hindi siya like sobrang deep down na sadness pero nung way back nung grade 6 ayun member din kasi ako ng may part ako nung Big Side Whip na na malaban sa ibang school. Tapos, yung day ng competition is simultaneous, basta sabay-sabay lahat ng competition. Ako with my other class, pareho kaming representative ng Olympiad. Ako sa match, ako sa science. So, wala ibang choice na laban. Ay, wow. Walang replacement. Hindi. So, because of that, hindi kami makakasama sa district na kasi it's like versus all cohorts na lahat ng school sa Bacoor. Tapos yun, hindi kami nakasama. And I remember nung time na yun, yung ko lang iyak din, nasa pinto ako nung review room. Tapos lang, ano ko kasi grade 6 na yun. 4 years, grade 4, 5, 6. So 3 years na akong nandun. Tapos, ayun, second time namin makapunta ng like, 'di ba? District tas divisions. Yun na second time namin mag-divisions. Tas hindi ka makakasali. So ayun, sobrang lungkot ko lang nung time na yun and up until now, naalala ko siya kasi nakakahiya na iyak-iyak akong gano'n. Pero ang masaya lang kasi nanalo sila. Oh, okay. Wala kami. So regionals na and kasama ulit kami. So, Yes. Ayun naman pala yung kapalit. Oo, yun yung kapalit. So, ayun na. Is it worth it naman? Like, if na-realize mo, was it... Okay lang din. Okay naman siya kasi nung nawala kami, may pinalit. So, okay na kasi naka-experience din sila. Pero, dapat kasama na din namin sila sa Tsaka, okay na din na nakapunta ko sa DPS kasi nakita ko din yung friends ko from ibang school na yun nga, nakakalaban ko din. I guess it's all worth it. Ikaw? Ako, actually naman ako sa school. Masaya ko lang palagi. Ano eh, siguro, I mean, there are few sad moments. May mga, alam mo yun, personal problems din, and inside the house, family and such. May times din na nalulungkot ka about yourself, especially for me, yung about sa achievements ko, ganyan. Sometimes din kasi may pagka-competitive sinabi girl, ganyan. So, alam mo kapag hindi ko nakuha yung isang opportunity na yun to do what I'm good at, I feel very disappointed and sad at the same time kasi ayun, sayang lang and then I feel like hindi ko nagawa yung best ko at that certain thing. Similar moments na din. What if, ay, mag-push ko pa ng konti, di ba? You know, you can do better. Baka mas maganda yung pero, yun nga, like sabi ko kanina, I guess, yung pagiging sad natin,
because of that nga, mas ma-enjoy mo yung mga happy moments mo, di ba? Kasi, ayun nga. Ulit na. Ayun. Siguro another character na pinoportray ko. Portray ko na si naka-red hair na tayo today. Si Anger, alam mo ba nung elementary? Sobrang inis na inis ako sa isang kaklase. Kasi sip-sip siya bakla. Alam mo yun, di ba gusto niya yung elementary na may pa sip-sip ka sa teacher. Tapos always ko, nag-discuss sa kanya, ano kasi siya, transfer eh. I hate newcomers ka. Ay. Ayun, inainis ako sa kanya kasi pasip-sip siya ng pasip-sip sa teacher, gano'n. Tapos, every time lagi na daw silang magkasama. Inis ako sa kanya. Tapos, yung galit ko, hindi ko ma-express into words. Ganun ako nainis sa kanya kasi sinasapaw ko niya ako. Ganun pala yung reason. Sumasapaw. Ayun, nainis lang din ako sa ano niya kasi after those moments na nagpapasip-sip siya, parang, alam mo yun, teacher's attention na siya, ganyan. Tapos lumalaki na yung ulo natin. So, ayun, may time na minsan sinasabutan siya. Ano? Ako galing bakla. So, alam na, pag ni Thea nawa, Alam pag niya. nabutas yung pag ni Thea, Hey guys, I've changed. I'm a new person. Nung elementary lang yun kasi hindi ko mild back yung emotion. ako din na may tinaksak na ako nila. Grabe yung anger ko nun, tinanggal niya yung, sinira niya yung cover ng book. Cover na punta sa saksakan na. Sinira niya yung cover ng notebook ko, tapos dito. Bakit kasi? Ikaw nga, nagsasabi, ilang beses na kami yun. Dito ba naman? Ano naman Ay, hindi. Hindi, buhay pa man. Oo, yun nga. Like now, until now, ay ako din, hanggang ngayon, nag-struggle pa rin ako sa anger management. Totoo eh. Oo, te, kasi hindi, ang tao araw-araw kang sinusubo. Sinusubok Diba? ka talaga, you know. Yung, alam mo yung pasensya mo kung konti na lang. Tapos sasagalin ka pa na nasa paligid mo. Lagi ka tayo nag-aaway. Diba? Alam na alam mo yan. Pero ano sa tingin mo yung like reasons or like good sides na meron yung anger para sa iyo? Kasi yung like sadness, it is also perceived as a negative side. Pero I don't think na isipin ko. Siguro for me, I never really thought na may good sexy anger. I mean, for me, parang I don't realize it yet for myself. Kasi siguro, ang good thing lang for that is I get to express the emotion na at that moment, ganun. Pero at the same time kasi it has negative impact also around the people na kasama mo, ganyan. Minsan yung emotions mo na nakaka-crush ka na pala. Pero at the same time kasi kunwari, galit ka na, I need to express that. Feeling ko kasi gumagaan yung loob ko if na ano yung anger. Nalalabas ko yung Moment of clarity after mo maggalit like lahat na binasunod. Mapapating ka talaga na ma-realize mo na lang na. hindi ka natin ka mapapadouble check ka sa pinasa. And yung anger naman, we can express it naman na hindi naman negative. Hindi naman like okay na ano. Pero yeah nga, ako still learning na kung paano gawin yun. Pero yung sa anger na ako, sana hindi natin nababas. Oo. Kasi sa sadness kasi pag ko yung naiipon, Sabay. mount mo yun lang, papalabasan. Well, aside from that, Fear. May fear niya. fear. I think fear is it's like, parang siyang warning. It's like, yun nga, kasi we feel fear if we were in danger.
Diba? It's like a warning sa'yo. Warning and a way na parang prevent yourself from Oo, doing. yun. To prevent yourself. Hindi lang sa immediate danger from others. Pero pwede din siyang danger sa sarili mo. Kasi sometimes matatakot ka na doon isang bagay or something. Kasi yun nga, it may cause something na related kay fear na about anxiety. Diba? I read something na yung fear help us like help us na yung fear natatakot tayo sa bagay na hindi na natin. And sabi nila yung anxiety daw is yung fear natin sa parang sa bagay na hindi natin nakikita pa or like wala pa nga. More like an overthink, you know. Pero for me, fear kasi, siguro yung downside lang, I mean, downside lang sa akin for fear is that it is holding you back from doing something that you love. Kaya, let's just say na parang I have a fear of something na, kunwari, heights, ganyan. I have a fear of heights. Pero gusto ko matry yung bungee na Yes. yung Good mga luck. rides na matataas, ganyan. So, kung may urge talaga akong gawin yun, but you know, kasi dahil may fear ako, it holds me back. Which is, siguro ayoko mangyari sa akin yan in the future. Parang, you know, to take the risk or lose the chance. Yung ganun na So, may times ako na syempre natatakot din ako na gumawa ng mga bagay-bagay sa buhay. Pero if hindi mo trinay, you'll never know. Siguro kasi we are learning din naman from our experience. Siguro kapag once you did that na and you know na na-realize mo na it was wrong or there was something wrong, you'll have the chance naman to redeem yourself or try it again. Yun nga, yung fear, it's parang isa siya sa mga nag-hold back sa most of us. Like, ang dami, yun nga, like sabi mo, marami kang mamimiss na opportunities and experiences sa fear. Kaya, sa Leader to cover. Pero sa sasaksan yan, goal na ito lahat. Yun nga, awareness din siya. Paano with anxiety? Like anxiety nung college na, isa lang yung in-applyan ko na school. Yan lang. Dito lang sa school na to. So, hindi ko alam kung papasama ako. Kasi hindi naman ako nag-review. Alam mo yun, go naman talaga siya. Walang katakot-takot na ginagawa. Yung anxiety, same siya na feel na it held us back. Pero I think yung lang sa anxiety is you trust yourself. Yeah. Kasi yung anxiety is all about fearing the unknown, yung hindi pa nakikita. Pero if you trust yourself enough, and most of the time, yung mga bagay na kinakatakutan natin is eventually it all works out. like yun nga, isa lang in-plan mo. Same with me. And marami din tayong classmates na ganun ata. Like, hindi ko alam saan ko pupulutin pag di ako nakapasa, pag di tayo nakapasa dyan. Like, what's the plan, Viva, Diba? sa ang Pero- next school? Eventually, Mangyari it all works out. And sana, ganun pa Ganun pa rin. ganun pa rin mangyari. Second sem, it all works out. Basta you trust yourself. True. Kasi, ikaw lang naman ang kalaban mo. Ikaw lang naman yung kakampi mo. So, Totoo. and You only have yourself at the end of the day naman din talaga. eventually everything works out naman. Yes. Doon tayo ngayon sa other new emotions. We have Anyway, si Envy. Ayan, Envy. Ay, ganap na ganap yan ng Ay. pandemic. Oh my gosh.
super, yung gabi yung boredom talaga. Like, as in, wala ka na lang magawa. Alam mo yung, parang napanood ko na lahat ng K-drama na Yes. pwede kong Yung mapanood. first few months, okay pa. Pero as the time goes by, wala na. Yun na ba? Wala na. Siguro na-try ko na rin games, nag-try na ako ng mga bago-bagong skills, hobbies, ganyan. So, sobrang bored. Wala, as in, wala ka na talaga magawa. Tapos, ngayon, cellphone na. TikTok na lang, ganyan. Yung boredom. Siguro if you find, kahit ano kasi, bored ka, di ba? So, you can find, wala kang mahanap na suitable sa'yo or nakaka-entertain or ayun nga, na-enjoyable sa'yo. So, boredom, bakit or like ano yung parang root or sa tingin mo saan gagal, ano yung nagmumula ng boredom? Or like, ano ba? Siguro, for me, kasi I like to try new things. Nung pre-pandemic kasi, I'm into drawing, ganyan. So, out of, boredom na. Siguro, wala na rin kasi akong magawa. Like, meron talagang urge sa akin na gusto ko mag-try ng bago. So, in connection with drawing, I tried painting, ganyan. Tapos, ayun, nag-try hanggang sa, ayun, nakuha ko na yung satisfaction ng painting skill na trip ko, ganyan. Tapos, ayun, siguro kasi, siguro for me, ayun nga, meron akong urge na gusto gawin. And, alam mo yun, mabilis din talaga akong maboard kapag hindi na siya entertaining or wala na yung burn of desire na gawin yung ganitong bagay. I think yung boredom is you just need ang nung boredom or nangyayari. Ang nabibring out ng boredom is yung something inside you, like you need to get creative, di ba? Kasi if you're bored na lang sa lahat, nasasay na yun. It all depends on you kung how you will make it not boring. Yes. Diba? You need to find something na lang na will entertain you. So like, yung boredom na bring out niyo yung creativeness or yung imaginative na meron ka. Kasi sobrang bored mo kung ano-ano na yung nagagawa mo. Ang daming stories ng mga tao na ay sabi ang daming stories ng mga tao na something wonderful na nangyari because of just a simple boredom. And it's actually I think a pretty good emotion na kasi it brings something within us na hindi natin alam nandun pala. Yes. I'm next. Favorite ko yung embarrassment. Kasi Ay. pink siya. Yes. Kasi pink siya. Oo. Yes. Tapos, ang embarrassing moments ko, siguro online class, grade 10, si bakla mo. Alam mo, yung sa Pilipino, may ano pa kasi na, diba, subject, na Pilipino ng junior grade 10. high. Te, yung English na kanta, nagawin ng Tagalog. Tapos, tinawag ako ng teacher ko, pupetics lang ako, hindi ako nag-iisip hindi ako nakikinig ng maayos. Kasi nga off-cam naman yan, ganyan. Tapos tinanong ko ng teacher ko, sana, sino favorite mong artist? Taylor Swift ko. Sino favorite mong kanta sa kanya? Sabi ko, hindi nga kanta yung mga ng Tagalog. Tapos ako naman, syempre, sayang naman yung recitation points. Hindi, ayun, kanta ko ng Tagalog kahit hindi ko na-realize kung ano na nagsasabi ko. Tapos, ayun, maya-maya, nasa GC na lang namin, tawanan na lang ng lahat. Ganyan, dahil nga doon. Tapos, ayun, nung feeling lang ng embarrassment talaga kasi, ewan ko, I think grade 8 ata, there's like a Korean English so sa English, like Korean literature or something.
Wala, so gagawa kami ng full Korean culture. May sayaw, may kanta, may fashion, kitim. Diba? Hanggang ngayon, every time na narinig ko yung The Eve ng EXO, Oo. Nega ko na dyan. Hanggang ngayon, naaalala ko pa rin yung Ayaw. oo, tas yung mukha parang diretso na gano'n. Yung foundation, Eh kasi diba ano yun? yung K-pop, tapos yung foundation na ano, para nang ready na yung guy. Pahiga na pala Oo, siya. trauma na yun hanggang ngayon. Tuwing naririnig ko yung ano ng EXO, para sa grade, so, need. Tapos nasa harap pa banda, kitang-kita ng buong school kasi sa stage ng school, tapos may mga room sa gilid. Eh di lahat kita pag nag-ano. Tapos yung mukha, ay Diyos ko, whitewash malala. Diba? I think naman, embarrassment is like a pretty harmless emotion naman. Pero, nasa iyo na yun. If you think too much about it, yun na yun, doon na nangyayari yung negative thing. Pero, deadma lang, sino ka ba? Next What year, lang yun mangyayari sa'yo? next moment, hindi na nila alam yan. Ikaw lang, sa'yo lang tumatatak yung mga katangahan mo. Depende na lang sa gravity nung kagagahan na ginawa. Pero, Makakalimutan din nila yan. yes, ikaw lang naman yung makakaalala niyan. Huwag mo na lang i-bring up kunwari may reunion. O, di ba? Solve, pretty harmless and funny mood ko naman. Sa tao na lang din. How will you handle? Oh, ayun si SB. SB. Ay, ito. Ako meron akong ex sa sarili ko. I tend to get jealous over physical things. Like, kunwari sa mga makikita kong online. So, kunwari, syempre may mga influencers na nakakakuha talaga ng mga PR packages, ganyan. Eh, ako, to make up girly si Ate Girl. Sabi ko, kailangan ko makuha yung ganito, ganyang product, ganyan. Alam mo, jealous in a way na I want what they have. Ganyan. Tapos, may mga makikita kong online friends na may mga bagong ganito, ganyan. So, ako hindi mo papatalo si Ate mo, girl. Kailangan meron ka din yan. Tapos, ayun, feeling ko ang toxic lang din yun. At toxic, ano lang din yun for me. Kasi, sometimes naman, you don't always get what you want. Oo. And, ayun, feeling ko pretty bad ano siya sa akin. And I'm trying to work it out. Yung envy naman, it's like a two-sided coin. Kasi, yun na, it's all boils down kung paano mag-react yung tao sa emotions na naramdaman natin. We can feel envious of someone, and then, ang gagawin natin is we work hard or gagawa tayo ng paraan para makamatin natin yun in a good way, like an inspiration. Yeah. Pero the thing is, yung ibang tao, when they're envious or something, nang sasabotage. Diba? Pero seriously, may mga tao kasi na when they feel envious, like, nadadown na sila sobra, like, and then, they tend to do negative things. Pero, when you think about it naman, if you want to be like that, edi, Work hard. yes, gawin mo yung makaya mo. And, nasa mindset mo na lang din yun on how you will do it. And if I have someone that I'm so envious of, ano siya, hindi ko siya like kilala personally. This someone, ano kasi, we're from the same elementary school. Ngayon, 4th year na siya sa Indang, actually. 4th year? Oo, 4th year na siya sa Indang, NBSA. Si ate mo, beauty brains, member ng orgs, tapos, yun nga, BSA, tapos nagpa-pageant pa siya, te, yung like, Wow. Mr. and Miss. The time management is Oo, te, like, everything. I aspire to be like that, kahit doon na lang sa makaabot ng 4th year. Huwag na yung orgs, Huwag na yung makaabot na lang orgs, yung ng 4th year, na lang, diba? tapos Tapos, makagraduate. diba? Ano yun? Elementary, like, classmate mo talaga Hindi, siya? same school. Same school lang, Oo. okay. Ang classmate ko is yung sister niya, pero nakik-friends kasi kami. Sa Facebook, so, Nakikita mo. ayun ako sila ng friends ko, so, konti lang. Nagkamabag talaga siya sa Facebook. Paulit-ulit lang. And then, actually,
I always say something na hindi ko naman plano mag-DSA. Pero it's like parang hindi subconscious. Nagtingin ata ako. Kasi grade 11 or 12, walang nakukanta ko na siya. And then narinig ko rin sa teachers na ay BSA pa lang. So ay mag-BSA kaya na. Hindi pala maganda. Pala siya maganda. It's not Diba? Hindi siya fun, guys. Hindi siya fun. Meron akong similar, meron kilala na ahead of year sa akin. Oh. And, naano lang ako na ang ganda ng lifestyle niya to this day. Like, Manila girl, city Ay. girl na siya, ganyan. Tapos, travel na siya, internationally. Like, Wow. Hong Kong, Singapore, ganyan. Tapos, parang last year lang na nakaraang nakita ko siya, taga-kapitbahay na subdivision na namin. Tapos, ngayon, ayun, I adore her lifestyle lang. Ganun. So, meron lang akong urge na I wanna Like that. have her lifestyle na ganun, chill lang, ganyan. So, I think, siguro part na to ng process. Oo, Kung makaabot eto na ng yun. second sem. Actually, meron din akong pinsan, pero super older na sa akin. Bakla, nag-work siya ngayon sa Singapore. And then, pag may so December umuwi siya, Pasko, January concert ng Seventeen, umuwi ulit siya. Ginagawa ng Maynila. Pabalik-balik Oo, lang. tingin na Maynila niya lang yung Diba? Pilipinas. Yes, pa. Later, sana, di ba? To be them there. Yung envious feeling, you make it something positive. Positive. And then, para mas mapaganda yung Yes. buhay mo, ma-upgrade yung sarili mo. True. Kasi, if lagi ka lang maiingat sa iba and you will take it like negative na, ay, may ganyan siya, sana ako din. Tapos, down ka na. Eh di, ano mangyari sa'yo? Yes, true yan. Diba? Work hard for it. Yan nga. Aside from that, Tapos na ba si nakalimutan ko Joy? tayong emotion? Si Joy? Si Joy, nakalimutan natin si Joy. Si Joy! Joy, where are you? Ayan, si Joy. Si Joy? Iniwan na siya ni Ethan. Ayun, Joy. Si Marina siya. Nasa Canada. Nasa Canada na si Joy. Ayun, Joy. Joy! It doesn't have, I think yung joy is, it doesn't have to be something so deep or ano. It's the smallest moments or things na you find joy. True, super true. Yeah. Kahit small things lang. You find Make things you to be happy. happy. And then, Yeah. you will be happy na din. Oo. It all accumulates and we depreciate. Depreciation. Yes. Ano siya guys? Ito naman na nakakahawa talaga yung happiness. Oo, it's contagious. Yes. Si Kelsey. Si Kelsey. Yes, Diba, te? yes, yung tawa ni Kelsey, na nasa harapan na siya abot sa hallway ng Oo. school. Ganun kalakas ng tawa ni ate mo, girl. Yun nga, if you can find something to be happy about, and then you find a person na ay someone, or you be with people na, yes, you surround yourself na lang with people na happy din, kasi nga it's contagious na din. Hawa-hawa na lang. Kasi di ba kapag magtotropa, barkada, Oh, diba? ganyan. Kunwari, isipin mo na kunwari may problema ka, and then makikipag-bonding ka sa kanila, Diba? you'll never know na nakakalimutan mo na lahat Yes. ng problems mo. And then, tatawa-tawa ka na lang. Yes. And Ayun, that's a very special moment na rin. yes. That, meron kayong new memories na masaya. And, ayun, that's good. Because of yun, joy nga, we treasure everything kasi na brings us joy. Kasi hindi natin alam ano mangyari. Okay. Pero ayun nga, You'll never know kasi. So, be diba? happy. And enjoy the moment. Yes. Huwag mo muna isipin yung second sem. Yes, tama. Diba? Kung nandito pa ba Finals siya na next lang. sem. Finals muna bago Finals next muna. sem. And then, ayun. That's everything. That's all the emotions naman. Ay, yung matanda. Ayun. Nostalgia. Yes. Yes. Hindi naman siya required. Pero something na makes you feel nostalgic. Hmm, Ano mo na yung definition ba ng nostalgia?
For me, it's more like a kunwari isang bagay na has a sentimental value for me na when I look back, it brings me the past memories na I was that Oo. moment. Yan. And yung nostalgia, I think it's like a random thing na hindi mo siya malalaman, hindi mo siya mapapansin up until you are there na. Like, it's the smallest moment. Like, kanina, yung Kariman, 22 na siya ngayon. Dati 12 lang. Pero, oo, pero, Dagdagal tayo sa oo, 15 taon, dos pala yung dagdag. Pero, habang kinakain ko yun, aside from being sad about inflation, naalala ko yung I feel nostalgic about Uncle John's talaga. Kasi during first year of high school, so new people, new environment. Ayun, after school, lagi kaming tambay sa Uncle John's, sa Minion Stop. And then, yun, because of, naalala ko yung mga pinaggagawa namin doon. And then, yun, walang like sobrang big or anything na nangyayari during that time. Pero, it's just the people around you na lang, diba? You feel nostalgic na lang. For me, siguro, yung trapo ko nung senior high. Dati kasi, before kami watak-watak na new school, ganyan. Pumupunta sila sa bahay, maglalaro kami ng mga traditional games, So, nung nilalaro namin yan, it's just make me feel nostalgic na back then nung nasa Batangas pa ako, yung mga childhood friends ko din, pumupunta rin sila sa bahay to play, mga traditional games na kabula-bulan, ganyan. So, nung mga moment na yon, na-touch lang ako, ayun, makes me look back to that moment again. Yeah. Ayun, sobrang happy lang din ang feeling. Although kahit sa movie hindi naman super big character si Nostalgia, 'di ba? Pero I think Nostalgia is beautiful in a way na it reminds us nung times na masaya tayo. And then it comes without any warning. Pero then suddenly you feel happy about life na lang, 'di ba? And sana mabuhay pa siya ng matagal. Yo. Anyway, Yes, that's everything. yes. Sino pa ba? Everything, guys. Tignan na lang natin sa season 3 ko ba nagdagan na naman ang mga tao sa utak ni Riley. Adult Friday na siya, Yes. diba? So, yeah, that's it. Yeah, that's it. Let's wrap things up, guys. Yay! Discuss. It's sadness na hindi Discuss tayo sa game. Yeah, hindi discuss. Discuss, guys. Yay! Bye.